Melody Gonda Estoque, 55. I'm a mother of special child with autism spectrum disorder. Currently, I'm a special needs educator. Founder din po ako ng INA for PWD Inc. INA means Inclusion Needs Accessibility for Persons with Disability. Yun yung main goal ko sa ngayon. And one of the Board of Trustees ng PWD Molino 7 Inc. Anong oras po nagsisimula ang araw niyo? Natutulog ba ako? Sige, swerte ko maka 30 minutes nap ako. Nag-start kasi meron akong anak na grade 10. He has to leave the house ng 4:30. So, asikasuhin ko yon. So, imagine natin na kailangan naka-assist na ako sa kanya by 3. Susunod noon, meron akong 4 na fur babies, 4 na Shih Tzu. Kakainin ko yon. Pagkatapos noon, check ko yung anak kong special. He's 25 already, pero kailangan nakamonitor pa rin. Kasi last assessment, he's level 1, but the age of different domains, 9, 14, ganon. So, pwede na iwan, pero kailangan kong tignan kung okay ang kanyang sleeping position. Iwas tayo sa yung tinatawag nilang bangungot. Yan. So, nakamonitor ako doon. Bago ako umalis ng bahay, I have to make sure na naasikaso ko ang mister ko para payagan niya akong pumasok. Then, may isa akong anak na college. Sisiguraduhin ko yung kompleto yung dadalhin niya o gamit niya, susuotin niya. Dire-diretso, pinipilit kong habulin yung oras. I have to make sure na nandito ako sa office ng 6:15 o 6:30. Every day, I have to make it sure na at least 30 minutes akong exercise. 7 o'clock, start na nagdadatingan ng mga estudyante with their parents. Sila yung mga beginners. So, first-timer na ite-therapy. Ganong kaaga ang gusto ko sa kanila, yung tipong bagong gising o tulog pa yung bata na dinali dito. Yun yung magandang irap. First phase ng therapy na binibigay sa kanila ay wrapping. Maraming naitutulong ang wrapping sa isang bata with special needs. Even with regular kids, yung mga hirap matulog, the wrapping corrects the behavior of the child, especially sa sleeping habits nila. Nako-correct natin yung sleeping habits nila, so nako-correct din natin yung kanilang behavior, nababawasan yung mga unwanted behavior nila. Kasi normal o nasa ayos ang tulog nila. Sa ganung sitwasyon na nakarap sila, they can't move totally, tas binibigatan pa namin. So yung struggling, napapractice doon o nasa-sense nila, I have to survive. Kapag kayong bata nakita ko nag-tantrums, it's either expressing himself na, I don't like to learn that, but I want to do this. At ang kagandahan with a special child, pag natutunan nila yon na in a right input hindi nila nakakalimutan. Comparing sa mga regular kids, tinuro ngayon, pagdating ng Friday, nakalimutan, magre-review at nagka-cramming. Sila, no. Yun yung magandang makita sa mga special. Meron silang adaptability sa surroundings So kapag unfamiliar sila, may tantrums, maligalig. The only difference is kung gaano katagal. Merong bata na bago lang nagte-therapy, I gave them 3 days only na wrapping. Kwentuhan niyo po kami sa backstory niyo po kung paano kayo nagsimula as ped teacher po. Undergrad ako, aminado ako dyan kasi mula sa computer engineering, nalipat ako sa computer data analysis, doon ako graduate. Pero sad to say, hindi ko siya nagamit. Nung nag-asawa, my husband, engineer din, he asked me, Ma, be a mother, be a wife. Focus sa ating mga anak. Second child ko, yun doon naging challenging kasi ang binigay sa amin special. Nung naging nalaman namin yon, it was 4 years, masyadong delay. Napagalitan kami ng developmental doctor. Ang brother ko, speech delay, pero okay naman. So, inisip namin, ganun din tong pangalawa ko. Nung hindi siya nagsasalita na magpa-5 na, naging alarming. So, pina-check up namin. Doon na pumasok yung sinabihan kami ng doktor, ang anak ninyo has autism. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto, absorb niyo yung sinabi ko. Nung panahon na yun, ganon, kasi year 2004. Sa panahon na yun, konti ang therapy center at almost families with specials in denial. Iilan lang kami na lumalabas at ipinaalam na meron kaming anak na special. Yung panahon na yon, nung sinabi ng doktor na special na anak namin, kaming mag-asawa, maghandaan nyo yung susunod kong tanong. Sabi ng doktor, absorb nyo muna.
After a few minutes, tinanong kami ng doktor, tanggap nyo ba ang anak nyo? Kasi lahat ng pasyente ko, yan ang tinatanong ko sa magulang. Sabay kami ng mister ko, isasagot, yes, ang problema ho, baka iwan ako ng misis ko. Yun ang sagot ng mister ko. Ang sagot ko naman, yes, baka ayawan kami ng mister ko. See, pareha kami ng mindset. Ngayon, ang sabi ng doktor, that's good. At least tanggap nyo ang anak ninyo. One improvement ng bata ay nanggagaling sa magulang. Kung hindi tanggap, ang tagal mag-improve kahit na ipa-therapy pa yan sa mamahaling therapy center. So doon nabuhayan ako. Pero baon-baon ko ng anak ko, severe case, non-verbal. Hindi kami mayaman, ang capable lang na mag-improve ang bata at dinala sa therapy center. Yung mga may kaya kasi talagang mahal. Diba? Nag-aral ako na early childhood education. Yun muna. Mali pala yung kurso kinuha ko. Diba? Kasi pang preschool yun. Kahit na anong turo ko, yung anak ko, alam niya, titignan niya, where is ganito? He will point the apple if I ask him where it is. But he can't say it. May nag-advise sa akin, aral ka ng special education. Aral ho ako noon. Yun, for a year na lang. Sa isang taong yun, ang laboratory ko, anak. Kumuha ako ng units ng psychology. Minaster ko yung subject na yun para maintindihan ko ang anak ko at saka ibang tao. Sarili ko at saka asawa ko at mga anak ko, maintindihan ko. Then, I learned many things sa ganong sitwasyon kasi may laboratory ako, yung anak ko. Kinakaibigan ko ang kakilala kong therapist ng anak ko. Ma'am, turo mo sa akin ng technique na ganito. Pag ginawa ko sa bahay, hindi siya applicable. Gumawa ko ng sarili kong theory kasi nakagraduate ako ng SPED. How will I teach my son na ganito? My son, 7 years old na, hindi pa maayos magsalita. Diskarte ako, eto, experiment tayo na. Nakapagsalita na. Sumasagot na siya sa mga simple things. Nabalitaan ngayon ng isang school dito. Sabi niya, baka ho kailangan mo ng extra income. Mag-shadow teaching ka naman dito sa mga special namin. So, nadagdagan yung bata. Aalis ako ng bahay ng morning, pagdating ko sa hapon, anak ko naman, ang tuturuan ko. Ganun lang ang sistema, paikot-ikot. Hanggang to the point na nagtayo ako ng sariling center, tinamaan ng pandemic, nakita ko yung struggling, tsaka hirap ng mga parents. They were the one asking, pupunta kami sa bahay nyo. Naka-experience ako ng bilang officer, house visitation. Doon ko nakita na special, ikinulong sa rehas ng nanay. See? Yung palang. Ako na nakikiusap sa mga gulang, dali natin kasi your son was dehydrated. Dextrose lang yan, makakaano yan. Ayaw nila. After 3 days, patay yung bata. See, ano nun? Pagpasok ng 2025, inumpisaan ko dito sa office yon. Kahit wala kami aircon, mainit, electric fan lang, ligo sa pawis. I started with 5 kids. Mga intelligent yun anak ng basurero, anak ng karpintero, labandera. Ganun ang mga sistema ng mga special kids na ano. Hanggang sa nakarating kay Mayor yung aming project, may nagsabi, mag-request kayo ng aircon. Kay Mayor ibibigay yan. Padala siya ng aircon. May mga parents from other barangay na nabalitaan, they take the risk. Tatanggapin niyo po ba ang anak ko? Tuturuan niyo po ba kahit hindi taga barangay ninyo? Yes. Nagtaka sila, ba't tinatanggap ko? Ang naging twist nun, magkwentahan tayo. Magkano ngayon ang OT? 900 to 1,500, depende sa center, pwesto. Speech, 1,500 to 2,000, 2,500, depende sa area. Magkano na yun kung kailangan ng bata? ABA, 900 to 1,200. PT, kung kailangan, mas mahal yun. Ang SPED tutorial, 500 to 900. Ma-afford ba yun ng mga families na nandito sa area namin? No. Nag-take risk ako. Dapat 400 ay presyo ko. Sabi ng presidente namin, i-500 mo yan. Para yung 100 pondo ng PWD office. Lakasan ng loob. Kaya po ba na bulsa nyo ang 500? May parent na umiyak. Talaga ho, 500? Anong matatanggap? Anong therapy ho yun? Kung ano kaya ko, kung ano kailangan ng anak ninyo, kung ano nakasaad sa assessment mula sa developmental, yes, gagawin natin, ibibigay natin. Ang tanong, license ba ako? No, I'm not a licensed OT. I'm not a licensed speech therapist. Special needs educator lang ako. SNED. Capable to handle those therapies. Bakit? May laboratory ako. For more than 20 years, meron akong special child na napa-improve. Hindi lang siya naging ang nahawakan ko. Marami na,
kung bibilangin na nasa 98 na ang special children na passed until now. Since 2011, nag-handle na kasi ako. Yung binabayad sa akin, hindi ko maramdaman yon. Pero yung saya na nakita ko sa mga magulang, it's priceless. Kung pwede po, kwentuhan niyo po kami about kay Moise. Wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. That's one thing. Hinaharap ko sila. Say something not nice tungkol sa anak ko, you'll see the stars. I'm telling you. Yun yung lagi kong sinasabi. Ano po, nag-a-advocate ako ng awareness para sa cases. Hindi lang sa case sa anak ko. Different cases, basta special. Nasa likuran nila ako. That's one thing. Regarding sa anak ko, naranasan ko makita ang between kasi mabigat ang kamay nila, ay nakakatip ka ng sampal, mag-asawa. Yan, iniisip ko, paano ko maaalis yun at magagawa ko sa ibang bata? Sa kanya, nung naalis ko yun, gawin sa ibang bata. Siya yung nagturo actually sa akin. Siya yung best professor. Hindi yung nasa universities. Sa universities, tourist lang yun eh. At saka history nung nasa libro eh. But the actual, it's my son. Kaya siguro madali akong magkapag-assess sa mga specials ngayon. Isang tingin ko lang, I know exactly the case of the child. Hindi pa nagkukwento ang magulang sa akin But I told them, hindi ko sasabihin sa inyo kung anong case ng anak nyo kasi wala akong karapatan because I'm not a licensed one. Pero may ganitong manifestation ng anak nyo under sa ganitong condition. Abangan ho natin kung tama ako. Result ng assessment. Ma'am, pareha, tama kayo. See? Wala pa akong mistakes. Kahit isa. Never. Kaya yung mga hardship na experience ko sa anak ko, meron kami 3 days walang tulugan. Pag gising siya, kailangan gising ako kasi nawala na siya twice. At the age of 10, nakalabas siya ng gate namin. Yun yung mga age na elopement Naglalaya sila, wandering. Nakarating siya ng town center. Nandun na pala siya sa police station. Dinadaanan lang namin yun. Ikot kami ng ikot kung saan nakarating. Nakakabaliw. First time. Hindi ko alam kung nakakain ako for 3 days o nakatulog. Laging hanggang sa salamat, may nakakita sa kanya, nakarating sa amin, nadala pala siya sa LC Gatches. After nun, naging mahigpit ako, lalo sa kanya. Nawala uli siya bago mag-pandemic. 1 week bago ideklara yung pandemic natin, na shutdown, bawal na lumabas. Buti nakita muna namin siya, kung hindi, Diyos ko po, hindi ko alam ang gagawin ko. Sa Bulacan. From Bacoor, nakarating siya ng Bulacan. See, ang hirap noon. Mula noon, we try to give him more time communication. Kwentuhan kahit na mula sa ABC, basta may kwentuhan, minor things. I try to ask him to read books na pataas ng konti ang level. May comprehension, inaalam ko. Pag complicated ang mga statements, hindi na niya masagot. Pero pagka simple, yes, at least naandun kami. Kesa naman at the age of 7, 8, 9 years old, ang age ng assessment niya, 18 months, 2 years old, ganoon, napakalaki ng delay. Ngayon, happy kami at least nag-level 1 na siya. Kaya na niyang mabuhay mag-isa. Meron kaming, I teach him cooking. Kasi dapat ang magulang alamin kung saan siya magaling, yun ang i-develop. So, I know my son knows how to sing. Yun yung ginamit namin for socialization, any event, family gatherings yan, o kung saan man, always ask him to sing. Nung nangaroling kami last December, kasama namin siya, di po ba? Sa cooking, kung ano ang skills niya, magaling siyang mawak ng kutsilyo, na ako noon, pag si mother, masugatan ka, yung pala mali yun. Let them experience it na masugatan, they will develop something, they will outgrow it. They will learn from it. Mas bubuti sila. Let's do the cooking. I asked him. Parehan ng timpla, parehan ng sukatan. Pero pag naisa lang na ang comment ng tumikim, masarap. Masarap at malinamnam. Ang sa akin, masarap lang. Sa kanya, may malinamnam. See? Ganon yung nakita ko sa anak ko na sa ibang bata pwedeng gawin. And I guide the parents. Meron akong parent guidance and coaching Try to do this to your child. It's free. Kasi pagka sa iba yan, pag umattend ka ng seminar, mahina si peso dyan. Pero dito sa amin, if you want to learn something about your child, just ask me.
Sharing is the best way. Ngayon naman, Ma'am Melody, mas paintindi naman po natin sa mga tao yung importance ng SPED or yung importance ng parents sa pag-guide sa mga anak nila na mas may mga pangangailangan. Sa bilang magulang, una talaga, one is acceptance. Kung wala kang panahon turuan ng anak mo, it's okay. Basta tanggap mo siya. Kasi pag tanggap mo, you'll find resources para humanap kung sino ang dapat na magturo sa kanya. Kasi hindi ka naman familiar sa ganong field. Ang alam mo lang ay maging magulang. Pero may isang bagay akong dapat na ipaintindi sa mga magulang, sa mga parents. So, kung alam ninyo ang anak ninyo special, wag ninyong i-spoil. The more you do that, the more you give what they want, you're teaching them how to manipulate other people as well as the family. Mahirap silang matuto. If you want to give them something na gusto nila, turuan niyo silang paghirapan niyon. Give it as reward. Pagka ganun po ang ginawa kasi ninyo, the child will learn to analyze the situation. Mga ganung bagay, ay kailang paghirapan ko to, katulad din nila. May sarili rin sila kasing isip, naniniwala ko doon. It's just that they're having difficulties to express it or to say it. Pero kung tutuusin, mas magaling o mas matalino sila kesa sa isang normal child. Kung yun matatanggap ng mga magulang, maswerte sila kasi meron silang anak na special. The child will surely improve. May DIY po tayong tinatawag. Marami kayong gamit sa bahay, use it. Ako gano'n na ginagawa ko. Kita ninyo, lumang tablecloth. Imbis na itinapon ko, I use this one para ma-appreciate ng special child ang writing or coloring. Meron kasing bata na pagkahawak, 1, 2, 3, stop, I don't like na. Pero kung may mga ganito, wow, there's a shape coming out. Nagkaka-interest tumingin, tumatagal sa paghawak ng crayons. It's something like that. Lahat ng therapy pwedeng makita sa loob ng bahay. Do you have any words for yung mga magulang na who feel scared or overwhelmed or parang hopeless with their situation? Okay, hope sa mga parents po na nasa ganong sitwasyon, una, hindi matanggap ang anak nila or tanggap nila, it's just that they don't know how to accept it or to handle those things, yung kalagayan nila. Ang mapapayo ko lang ho sa inyo, ask someone. May social media na po eh. Sino po ba ang pwede namin lapitan? Mga ganon. Mula sa government, supportive naman ng government natin eh. It's just that wala lang siguro may boses na iparating sa kanila kung ano talaga ang needs. Kaya iilan lang ang nagsasabi, kaya hindi mapansin. Pero kung dadami po tayo mga magulang, for sure, mapapakinggan at mapapakinggan yun. Sa kalagayan nila, meron po akong parent, solo parent. Walang trabaho ang ina. May anak siyang special. Ang nagustuhan ko sa kanya, naglakas loob siyang humingi ng tulong. Ipinaalam niya kalagayan niya, tatagyahan mo ba yun? May opisina dito, pwede tulungan. May parent na 2 special child niya, byuda na, namatay sa stroke ang asawa. Parehang ADHD ang anak. No, the other one, yung youngest may autism na, may ADHD pa. Napakalikot, walang pahinga si nanay, nagtatrabaho. Paano siya tutulungan? Sa ganung cases, ang kagandahan sa kanila, naghahanap ng paraan. So, dun sa mga magulang na walang-wala, na sinasabi nila, wala akong kakayanang, wala akong alam para matulungan ng anak ko. No, magiging resourceful lang po tayo. Kung hindi nyo kaya, maghanap kayo ng paraan, maghanap kayo ng tao na pwedeng tutulong sa inyo, maghanap kayo ng samahan, ng organizations na pwedeng tumulong po sa inyo. Meron po kami dito, Enough for PWD, dito po sa PWD Molino 7. Yung 2 grupo po na yan, bukas lagi. Ma'am Melody, may tanong po kami na medyo personal po siya. May mga times po ba na nafe-feel nyo na parang may takot po? Minsan po ba nafe-feel nyo na parang hopeless sa tuwing natutulungan nyo po sila? May awa po ba? Tuwing hindi po sumusunod yung mga bata? Yung mga, nakikita ko po yung parents kanina, natutuwa, may naiiyak kasi may nagagawa na po yung mga anak nila na may mga na-interview po kami na first time daw po nila dito and may umiyak po na parent doon. So,
yung tanong po namin, ano po yung pakiramdam? Minsan po ba kapag nakikita niyo yung mga bata na hindi nasusunod yung pinapagawa niyo, ano po yung nararamdaman niyo? Sasagutin ko yan bilang nanay muna. Kaming mag-asawa nung nalaman namin special ang anak ko. Tapos lumalaki siya, nahirap kaming i-handle siya. Pareha kami na inisip na mister ko eh. Ang dasal namin, Diyos ko, sana ang anak ko ang maunang mawala, ang maunang kunin ninyo. Kesa sa aming mag-asawa. Pero later on, mali pala yung dasal na yun kasi lalo siyang nagiging healthy. Thank God. Sabi ko sa mister ko, pa, I think let's do the other way around. Payagan mo akong tumulong sa iba and then let God teach and help our son. Babawasan ko ang oras ko sa mga anak ko. Yung oras ko para sa anak ko, bigay natin sa iba. Kasi hindi lang siguro ako ang nanay o tatay na nag-isip na sana kunin nyo na ang anak ko. Pero mali po pala yun. Ang ganong pananaw ko, yun na lagi kong iniisip bago ako marap sa mga bata. Dapat ko bang ipaintindi sa mga magulang na kaharap ko ngayon na magdasal na mauna na sana ang anak ko? Na dapat bigyan sila ng katatagan, ng pag-asa na kahit papano magkakaroon ng pagbabago yung mga bata. Yung mindset ko sa mga bata, umabot sa punto na nahihirapan ako, i-handle ang bata. Hindi ganun ang iniisip ko. Mahirap, yes, nasasaktan ako. Meron akong sessions na nakagat ng bata. Kita ang laman, tuloy-tuloy ang agos ng dugo. Kailangan ko bang i-stop yung therapy? No, hindi pwede kasi nandun na sa point na nahawakan ko na siya eh. Kailangan kang wala kang pain. Kailangan wala kang awa pag mag-handle ka ng special. Kasi kailangan ipaintindi mo sa kanya what is doing is wrong at hindi importante yon. So, wag mong uulitin. Kasi the more na mag-react ka, ay, gagawin ko yon. Kasi nag-react siya. Ganun ang ginagawa ko sa mga batang mahirap turuan. Kailangan ipaintindi ko sa kanila na ako ang masusunod, tinutulungan kita, sumunod ka, gagaan at gaganda ang pakiramdam mo. Later on, yung bata na nagsasabi na, I love you, Teacher Melody. Sa umpisa, I hate you. Kanina, kita niyo, you're a monster. Okay. Pero yung karamihan sa mga estudyante ko na nagsabi ng ganon, sila yung tumatanda na, Teacher Melody, thank you. So, para po sa huling tanong namin, Ma'am Melody, kung sakali lang po, knock on wood po tayo, sakali pong kayo ay hindi na makapagpatuloy sa tungkulin niyo po bilang teacher, ano po ang inyong mga plano upang masiguro na magpapatuloy yung programang nasimulan niyo na po? Yan talagang pinagplanuhan ko na yan. Sa inyong palagay po, ano po yung magiging epekto nito sa mga taong natutulungan niyo po? Una, nagbiro lang ako na titigil na ako sa ganitong taon. Marami nang umiyak na nanay. Kaya ang dasal nila, ma'am, kasama kayo sa prayers ko na sana wag kayo magkasakit. Plano ko talaga, may mga officers ako na tinitrain. May mga magulang ako na tinuturuan. So, I've been telling them, wala man ako sa linyang to, maybe I'm meant to serve other ways na naman. May iba na namang calling si Lord. Kung mabawasan ang oras ko dito, you have to learn from these things na ginagawa ko para sa mga anak nyo. Kaya ang target ko po kasi, may mga officers, excuse me po, ang target ko po kasi, may mga officers na turuan pagdating sa management. Pagdating naman sa technicalities, kaya nila sa tingin ko kasi napapag-aralan nyo. Pagdating ngayon sa implementation, pagdating doon sa programa, nandiyan na yung mga magulang Natutuwa ako kasi may mga magulang na pinagdaanan namin yan, ganito yan, ituloy mo. Sila na nagsasabi kung ano gagawin sa bahay. So I know they learn something. Sa mga sinasabi ko sa kanila, sharing. Kaya lang, may ibang parents, bago mo gawin, pumunta ka kay Teacher Mel, subukan mo muna. And you will learn a lot. So, sa umpisa pa lang, nakaplano na ako at nakikita ko na in case na natatanda ako, hindi ko nakayanin, siguro nandito pa rin ako. But I will only dictate what to do. Let the parents learn. Kaya possible, magtutuloy-tuloy siya. Matatagalan pa. Kaya healthy living, may 30 minutes akong Zumba Ganon siguro.
At saka ano po, part na to ng buhay ko na hindi ko na sosolohin ang ganitong programa kasi may mga officers kami na willing. Nandun yung willingness nila na, ma'am, kaya mo yan. Ma'am, hindi yan maganda, tumigil ka, magpahinga ka muna. May mga ganun. So, meron akong north and south magnets. Meron taga-push, maganda yan, tuloy mo yan. Meron naman taga-hatak, ma'am, alalay lang pag-aralan mo. So, hindi ako napapahamak. Alam ko, hindi ako mapapahamak. Kasi nandyan sila yung medyo taga-saway o taga-push, ganun. So, naniniwala ako na hindi lang sa barangay namin kami makakatulong. Tumatawid na kami sa ibang barangay, sa ibang cities, meron na rin. Hope, sana madagdagan pa. Ganun po ang ano namin. Ganun ang nakikita ko sa samahan namin to, sa pang-araw-araw na ginagawa ko. Ang dasal ko lang, huwag ko tong pagsawaan. You have any final words, advice, or thanks na gusto mo ibigay sa your spouse, your to parents, to your Officers. O sige. Una, magte-thank you muna ako sa mga co-officers ko. Hindi kasi magiging successful tong project na to. Mananatiling project lang to eh. Kung walang, sige ma'am, gawin nyo na yan para lang may tumao dito sa office. Hindi tayo mapagalitan ni chairman. Yung simpleng salita niya na, sige, go mo na. Naging supportive yung mga co-officers ko. I thank PWD Molino 7 officers and members ng barangay namin. Yung bagong tatag, enough for PWD, mga members ko dyan, mga officers. Sa anak ko, kasi sa pagtuturo niya sa akin, now, I share to the other family. Sa mga parents po na sinubok na ipahandle yung kanilang mga anak sa akin, na pinagkatiwalaan ako, marami pong salamat. Isa lang mo yun. Titiyakin ko sa inyo na pinapalitan ko from time to time ang programs na naiisip kong dapat para sa mga anak ninyo. Kasi I also want them to improve. Pangalan ko po kasi nakataya. Sa mga parents na tinatawag na marupok o mababaw ang pagkakapaniwala o mababaw ang pagtingin nila sa profession ko dahil hindi ako lisensyado, it's okay. It's not my loss. Kasi naniniwala ko, mas marami sa inyo ang natulungan ko na. Sa bilang po. That's it. Sa mga anak ko, sa akin, I have 4 boys. Yung 3 supportive na kapatid. Hindi pa umayaw si mama. Mga anak ko, just thank you kasi hindi sila naging demanding sa time. And they understand me more. Thank you. Sa iba kasi pag sinabi, bitter half. Bitter daw. Ako hindi po, sa aking sweet half. Lahat ho ng decisions ko, actually, siya yung nagpaganda ng idea. Ganun siya ka-supportive. Kung ako yung kanan, dahil ako ang kamao, kasi ako mahilig, siya ho yung kaliwa ko. Kaya ho, yung takbo ng isip namin, pareha ng direksyon, but in different ways. Siya po kasi yung mahinahon, ako po kasi yung sige. Thank you. Thank you. Mr. Estoque, mahirap maging Mrs. Estoque, but I'm trying my best. Hindi lang maging Mrs. Estoque ng tahanan natin, pati ng community natin, sa samahan at sa ibang family. Thank you po sa lahat. God, thank you. So, ano po yung pangalan niyo? Ako po si Gina Andales. Meron po akong apo, si Lucas Andales. Siya po ay 5 taong gulang. Paano niyo po nakilala si Ma'am Melody?
Si Ma'am Melody po, nakilala ko sa pamangkin ko. Kasi po, ang pamangkin ko, halos kasing edad din ng apo ko. Meron din siyang ganyan, katulad sa apo ko. Ano naman po nakatulong si Ma'am Melody sa inyo na apo po ninyo? Nakatulong si Ma'am Melody kasi may mga behavior ng apo ko, maraming mabilis natuto ang apo ko ng mga proper behavior. Kasi nung hindi pa siya nag-i-start ng therapy kay Ma'am Melody, masyadong hindi ko kontrolado yung kanyang mga galaw. Ngayon nakokontrol ko na po. Sa akin po naman, di po ako nakakapagtrabaho. Ang ano ko lang, nakatulad ko nakabudget. Gusto ko kahit na nga hindi ka man makalakad, sa maliit na serbisyo, nakakatulong po ako. Tsaka huwag po silang panghinaan ng loob na kumapit lang kay God. Habang may pag-asa, kapit lang.